Sa nakaraang video, matapos paslangin ni Wang Lin si Teng Li, ay ipinagpatuloy niya ang kanyang cultivation kung saan nakilala niya ang weirdong lalaki na si Ada na mahilig sa formation. Samantala, nang makahanap pa lang ng bagong lugar ng pagsasanay si Wang Lin, ay bigla siyang nagulat sa muling paglitaw ni Ada. Agad niyang inilabas ang kanyang espiritual na espada at itinutok iyon sa lalaki, sabay tanong na ano ba talaga ang gusto mo. Bakit mo ako sinusundan simula pa kanina, sabi ni Wang Lin. Dahil hindi makapagsalita si Ada, ay nagsagawa na lamang siya ng ilang gang sign at tinawag si Wang Lin upang sumunod sa kanya. Pagdating nila sa isang lihim na lugar, ay ginamit ni Ada ang kanyang espiritual na enerhiya upang buhayin ang pundasyon ng lugar na iyon, sabay bigkas ng mantrang matagal na niyang pinag-aralan. Pagkatapos ng maayos na proseso, ay isang maalamat na rebulto ang unti-unting lumitaw sa harap nila. Ang layunin pala ni Ada sa pagbuhay ng rebulto ay upang tulungan si Wang Lin sa kanyang pagsasanay. Pagkalipas ng 5 araw, ay tuluyan ng nakabisado ni Wang Lin ang bagong teknik na tinatawag na Underworld Ascension Antas 5. Kasabay nito, nang dumating si Zhang Zi sa kanilang kinaroroonan, ay agad na binuksan ni Ada ang portal ng teleportasyon upang maipasok si Wang Lin sa loob ng rebulto. Sa simula'y naguluhan si Wang Lin sa loob ng kakaibang silid, ngunit napansin niyang may kakaiba sa rebulto hindi kalayuan sa kanya. Kaya't ginamit niya ang espiritual na espada upang salakayin ito. Dahil sa matinding presyon ng espiritual na espada ni Wang Lin, ay bigla itong nagbago ng anyo at naging isang matandang nilalang mula sa sinaunang panahon na nagngangalang matandang Yuan Ying. Habang naguguluhan si Wang Lin sa biglang paglitaw ng matandang iyon, ay ipinakita ni Yuan Ying ang panlabas na sitwasyon kung saan nakita na ni Zhang Zi ang kanilang kinaroroonan. Nagtanong si Wang Lin kung sino ba yung tao na iyon, siya ba ang iyong Panginoon? Sumagot si Yuan Ying na siya ay isa sa mga tagapagtatag ng sekta ng Yin Corps. Noong araw, ay tungkulin niyang lumikha ng mga bangkay na manika, ngunit matapos ang 300 taon nang dalhin niya si Zhang Zi sa lugar na iyon, ay naapektuhan siya ng malamig na yin energy, dahilan upang siya'y magrebelde at lubhang masugatan. Ang bangkay na may suot na maskara, ayon sa kanya, ay ang dating pisikal niyang katawan, kaya't mayroong siyang malalim na ugnayang espiritual dito at palaging natutunton ang presensya nito. Dahil dito, ay nakiusap si Yuan Ying kay Wang Lin na tulungan siyang tapusin ang problemang ito. Kapalit nito, ay gagamitin niya ang lihim na pamamaraan upang buksan ang daan ng teleportasyon patungo sa sekta ng Yin Corps. Nagulat si Wang Lin at nagtanong na kung kaya mong buksan ang teleportasyon, ay bakit hindi ka nalang bumalik mag-isa. Ipinaliwanag ni Yuan Ying na hindi niya maaaring lisanin ang lugar dahil ang kaluluwa niya ay hindi pwedeng lumayo sa kanyang pisikal na katawan. Kapag lumayo siya ng labis, ay mawawala ang kanyang esensya at mamamatay. Dahil dito, ay muling nakiusap si Yuan Ying kay Wang Lin na pumunta sa lugar na iyon at hanapin ang kanyang nakababatang kapatid na si Ezekiel upang mailigtas ang kanyang buhay. Samantala, ay sinimulan na ni Zhang Zi ang kanyang pagsalakay upang piliting makapasok. Sa gitna ng kagipitan, ay agad na pinaganya ni Yuan Ying ang depensa ng formation upang protektahan ang silid, at hiniling kay Wang Lin na pag-isipan ang kanyang desisyon. Matapos malaman mula sa kanyang tagapagbantay na may dalang malamig na espiritual na enerhiya si Wang Lin, ay inirekomenda niya itong mag-ensayo sa loob ng sekta ng Yin Corps. Dahil kaunti na lamang ang oras, ay pumayag si Wang Lin sa kahilingan ni Yuan Ying. Nang mapagtantaw niyang guguho na ang lugar, ay madali siyang tumakbo papasok sa portal ng teleportasyon. Samantala, sa sekta ng kaharian ng Zhao, ay isang alagad mula sa kaharian ng Luo, sangay ng sekta ng Soul Refining, na nagngangalang Li Shan, ang naghahanda para sa pagsusulit ng pag-angat ng antas. Ngunit bigla silang nagulat sa pagdating ni Wang Lin at Ada. Ipinaliwanag ni Wang Lin ang kanyang pagkakakilanlan at sinabi ang layunin niyang makipagkita sa pinuno na si Ezekiel dahil may mahalagang ulat siyang dapat iparating. Sa sandaling iyon, ay nagpakita si Ezekiel at dinala si Wang Lin sa isang lihim na silid. Ayon sa kanyang kwento, ay alam na pala ni Ezekiel ang tungkol sa nangyari sa kanyang kapatid na si Yuan Ying.
Kaya't alinsunod sa huling habilin ni Yuan Ying, ay inalok ni Ezekiel si Wang Lin kung nais ba nitong maging alagad ng sekta ng Soul Refining Sect. Hindi sinayang ni Wang Lin ang pagkakataon at agad siyang pumayag. Dahil si Wang Lin ay tagapagdala ng mensahe ni Yuan Ying, ay ginawa siyang alagad ni Yuan Ying at ikalawang henerasyon ng sekta ng Soul Refining Sect, habang si Ada ay ginawang personal na alagad ni Ezekiel. Bagaman sumang-ayon si Wang Lin, ay mayroon pa rin siyang pagdududa. Dahil sa kabila ng alam ni Ezekiel na nasa panganib si Yuan Ying, ay tila wala itong ginagawang paraan upang iligtas ito at kalma pa rin ang kilos niya. Di nagtagal, ay isang matandang pinuno na nagngangalang Elder Merong ang lumapit kay Wang Lin upang ihatid siya sa silid ng pagsasanay na inihanda ni Ezekiel. Pagdating doon, ay hinimok ni Elder Merong si Wang Lin na mag-ensayo ng mabuti gamit ang token ng sekta ng Soul Refining. Kapag naabot niya ang gitnang antas ng yugto ng pagtatatag ng pundasyon, ay makakalabas siya mula roon. Samantala, sa kabilang banda, ay nagpakita si Fei Tian, na kilala bilang bangkay na manika ni Ezekiel. Galit na galit siya kay Yuan Ying, dahil matapos itong tumakas mula sa sekta ng Soul Refining, ngayon ay humihingi pa ito ng tulong. Dahil alam ni Ezekiel ang lokasyon ni Yuan Ying, ay hinihiling ni Fei Tian na tulungan si Tusi na patayin ito. Nagalit si Ezekiel sa mga sinabi ni Fei Tian, isang hindi pa ganap na buhay na bangkay na nang-ahas pa siyang utusan. Mayabang na sinabi ni Fei Tian na ang lahat ng kasapi ng sekta ay mga pisikal na sisidlan lamang para sa mga cultivador na makapangyarihan, at ang mga bangkay na buhay ay may taglay na espiritual na kamalayan ng mga makapangyarihang cultivador. Kaya kahit isa lamang siyang bangkay, ang kanyang lakas ay mas mataas pa kaysa sa mga ninuno ng sekta. Ayaw nang makipagtalo ni Fei Tian, kaya't iniutos niya kay Ezekiel na kunin ang pisikal na katawan ni Ada, sabay tanong kung ano ang balak nitong gawin kay Wang Lin. Sagot ni Ezekiel, na dahil malapit nang magsimula ang paglilinis sa labas ng larangan ng digmaan at malapit na rin ang pagpupulong, ay hindi pa nila kailangang kumilos laban kay Wang Lin. Ang sinabi ni Ezekiel ay nagpasaya kay Fei Tian, sapagkat kapag nabuksan na ng alyansa ang portal ng labas na teritoryo, ay tatlong espiritual na kaluluwa na lamang ang kailangan niyang lamunin upang makumplito ang kanyang huling ebolusyon. Samantala, ay nagulat si Wang Lin nang biglang makita niyang ang perlas ng Chani ay nagkaroon ng dalawang katangian ng kahoy. Dahil dito, ay pinaghinalaan niyang may nakatagong kayamanang may katangian ng kahoy sa lugar na iyon. Upang makasiguro, ay ginamit niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang siyasatin ang bawat detalye ng silid. Napansin niyang tila mayroong isang nilalang na nakakulong sa lugar na ito. Ang nilalang na iyon ay may aurang higit pa sa antas ng primordial o nascent soul. Sa madaling sabi, ang kakayahan ng sekta ng Soul Refining na manatiling nakatayo sa teritoryo ng Yin ay tiyak na may kinalaman sa nilalang na ito. Ngunit nang subukan ni Wang Lin na tulungan ito, ay biglang. Samantala, sina Yezi at Fei Tian ay makikitang papunta sa Tungtian Pagoda upang dumalo sa pagpupulong ng mga pinuno ng alyansa ng kaharian ng Zhou, na ginaganap tuwing bawat 500 taon. Sinasabing ang tore na ito ay itinayo mismo ng alyansa ng sekta ng Huangzuan. Pagdating doon, ay mainit silang sinalubong ni Ling Yi, ang sugo na tagapangalaga ng Tungtian Pagoda na nasa unang antas ng transformation ng Diyos. Hindi nagtagal, ay isa-isang nagsidatingan ang mga pinuno ng sekta mula sa bawat teritoryo ng kaharian ng Zhou, si Teng Huayuan mula sa sekta ng Teng, sina Yanzhou at Ji mula sa sekta ng Tiandao, si Woweng mula sa sekta ng Lembo Woweng, si Gaoming mula sa sekta ng Piao Miao, at sina Chen Yan at Chen Huan mula sa sekta ng Heihuan. Naroon din si Ponenzi mula sa sekta ng Suandou, na kasalukuyang may kontrol sa sekta ng Henggayo. Makikitang labis ang galit ni Chen Huan at Chen Yan kay Ponanzi, sapagkat ginamit ni Ponanzi ang pagkawasak ng kanilang ninuno sa sekta ng Henggayo upang sakupin ito. Habang nag-aalitin sila, ay lumapit si Lini at ipinaliwanag na ang daan patungo sa larangan ng digmaan ay malapit ng buksan. Ang kanilang tungkulin ay linisin o lipulin ang mga kalaban sa loob ng 100,000 milya sa teritoryo ng Benjio, partikular sa Quming Valley. Malaya silang mangolekta ng mga sandata at mahiwagang kayamanan mula sa lugar na iyon. Ayon sa batas ng alyansa ng Souzen, ay 3 sekta lamang mula sa kaharian ng Zhou ang pinahihintulutang makapasok sa larangan ng digmaan, at tanging mga alagad na nasa yugto ng pagbuo ng pundasyon lamang ang maaaring ipadala. Ibig sabihin, ay ipinagbabawal ang mga pinuno at matatandang elder na sumali.
Hindi nagtagal ay dumating ang pangunahing sugo ng alyansa ng Southern, sisimula sa sect ng higanteng demonyo. 才是巨魔族的真正实力，是域外战场中的巨魔族高手。不过老子牺牲一口。 Sinabi ni Si na hindi magtatagal, ang portal ng digmaan sa labas ng teritoryo ay bubuksan na. Kung sino man sa alyansa ang makakita ng mutya ng Chani, ay kinakailangang isauli ito sa akin kapalit ng isang mahiwagang kayamanan sa antas ng transformation ng Diyos. Ngunit kung may magtatangkang itago ito, ay kamatayan ang parusa. Lilipulin ko maging ang buong teritoryo ng kaharian ng Zhou. 等你的好消息，你这七彩宝莲。 Matapos ang kautosang iyon, ay iniabot ni Lin Yi ang isang token na magsisilbing susi upang buksan ang portal patungo sa panlabas na mundo, iniutos na magtipon sila sa pasukan ng alyansa sa loob ng 7 araw. Bago umalis, ay lumapit si Teng Huayuan kay Siming upang humingi ng tulong sa paghahanap kay Wang Lin. Bagaman may marka ng kamalayan siya sa katawan nito, ay may isang makapangyarihang master na tumulong kay Wang Lin kaya't hindi niya matunten ang kinaroroonan nito. Sa una ay tumanggi si Siming na tumulong, ngunit nang ialok ni Huayuan ang isang sandatang nasa antas ng Diyos, ang baluti ng balat ng pagong, kapalit ng tulong, at dahil pinaslang ni Wang Lin ang kanyang apo na si Teng Li, ay pumayag si Siming na hanapin si Wang Lin. Samantala, sa Soul Refining Sect, ay ipinatawag ni Merong si Wang Lin palabas ng silid. Ipinag-utos ng pinuno na magtipon ang lahat ng alagad na nasa antas ng pundasyon. Ipinahayag ni Ye Zizai na sila ang mga piling alagad ng sekta ng Soul Refining na karapat-dapat pumasok sa Lemba Jam-ing, kaya't dapat nilang gawin ang lahat upang makuha ang token ng kwalifikasyon para sa kanilang sekta. Ngunit dahil hindi pa nakatali ng dugo si Wang Lin sa token ng labanan, kaya hiniling ni Ye Zi na magbigay siya ng patak ng dugo ng kanyang kaluluwa. Sa gayon, ay makokontrol ni Ye Zi ang buhay at kamatayan ng lahat ng kanyang alagad. 去吧，老夫也能捏碎你的魂魄，即便千里之外，临阵脱逃者可获得魂血自由。 Pagdating nila sa Trial Valley, ay iniutos ni Ye Zi kay Merong na agawin ang pisikal na katawan ni Wang Lin. Nang mapagtanto iyon ni Wang Lin, ay agad niyang binawi ang token ng kanyang kaluluwa. Ang ibang mga alagad ay naging sakripisyo para sa misyon, at ginawang mga bangkay na sundalo ng sekta. Sa araw ng malaking pagtitipon ng pamilyang Wang ay labis ang kalungkutan ng mga magulang ni Wang Lin dahil hindi siya dumalo. Pinayapa sila ni Wang Chanyo na nagsabing kapag bumalik si Wang Lin, ay maghahanda siya ng pagdiriwang na mas marangya kaysa ngayon. Habang masayang nag-uusap sina Wang Ho at Wang Zhou tungkol sa mga nagawa ni Wang Lin, ay dumating ng biglaan sina Teng Huayuan at ang matandang si Siming. 在下玄道宗王卓。 Samantala, habang tumatakas si Wang Lin mula sa habol ni Merong, ay aksidente niyang nakasalubong ang 3 cultivator mula sa ibang sekta na naghahanap din ng token ng eliminasyon, dahilan upang lalo siyang mapunta sa alanganing kalagayan. Sa tahanan ng pamilyang Wang, ay sinubukan ni Siming na pigilan si Teng Huayuan sa kanyang balak, ngunit bingi si Huayuan sa pakiusap, lalo na't napatay ang kanyang apo. Gamit ang kasanayan ng pagsipsip ng dugo at kaluluwa ng pamilyang Wang, ay sinubukan niyang tukuyin ang lokasyon ni Wang Lin at tawagin ang espiritual nitong katawan. Wang Lin! Nagulat si Wang Lin nang makita si Huayuan. Hindi niya alam kung ano ang layunin nito. Ngunit ang mga salita ni Wang Lin ay lalong nagpasiklab ng galit ni Huayuan, na nagsabing ang utang ng dugo ay dapat bayaran ng dugo. Lahat ng pamilya mo ay magbabayad sa kamatayan ng apo ko. Kasabay nito, ang pisikal na katawan ni Wang Lin sa Trial Valley ay patuloy na inaatake ng mga miyembro ng sekta ng Soul Refining, kaya't kailangan niyang magtuon ng kamalayan sa 2 lugar ng sabay. 哪里得罪了你？住手！上前！别放他见物！ Puno ng puot si Wang Lin habang pinagmamasdan ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Hindi siya makakilos sa anyong espiritual, kaya't sumigaw siya at hinamon si Huayuan na pumunta sa Trial Valley, sapagkat siya ang pumatay sa apo nito, hindi ang kanyang pamilya. Ngunit hindi siya pinansin ni Huayuan.
Iyon mismo ang nais niya na makita si Wang Lin na nagdurusa habang pinapatay ang bawat miyembro ng kanyang pamilya nang wala siyang magawa. Sa parehong sandali, ay nabasag ang hadlang na nagpoprotekta sa katawan ni Wang Lin sa Trial Valley. Bagaman napalilibutan siya ng mga kasapi ng Soul Refining Sect na nagnanais kunin ang kanyang katawan, ay hindi niya iyon pinansin. Ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa nangyayari sa pamilyang Wang, lalo na't lalong nagiging malupit si Teng Huayuan sa pagpaslang sa kanila. Habang nakikita ni Wang Lin ang pagkamatay ng bawat mahal sa buhay, ay isang matinding kirot at galit ang Bomb-A-Lot sa kanya. 灭灭的残族！亡灵敢杀我神！杀我呀，刺坏人！ Sa sandaling iyon, ay bigla niyang nabasag ang hangganan ng kanyang cultivation, tumagos siya sa huling antas ng Foundation Establishment Stage at pinakawalan ang nakapangingilabot na malamig na enerhiya. 不简单呐、铁柱。